Amen po mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy na sa atin po magiging topic ngayon. Ang title po ng ating topic ay Pinagaling ni Jesus ang lalaking may malubhang sakit sa balat. At ang chapter po ng ating topic ngayon ay Mateo 8. And yung title, yung book po na gamit ay ASND po. Magsisimula na po tayo. Verse 1. Nang bumaba na si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Verse 2, lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat at lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, kung gusto niyo po mapapagaling niyo akong upang maituring akong malinis. Ang sinasabi po mga kapatid dito po sa mga unang sa versikulong ito na nabasa natin, dito po sa verse 2, na nung bumaba daw po ang ating Panginoon, may isa pong lalaki na lumapit po sa kanya. At ito nga po, tinanong niya nga po ang Panginoon na, if you will, Lord, na mapagaling po or maalis po yung sakit po sa aking balat, Panginoon, kayo na po ang magpagaling at kayo na po ang mag-apalis. Lumuhod po siya sa ating Panginoon mga kapatid. Ano po ba yung nire-representa ng pagluhod sa ating Panginoon mga kapatid? Hinambol niya po yung kanyang sarili na lumuhod po sa ating Panginoon. Tulad na lang rin po ng ginagawa po natin ngayon na sa tuwing tayo po'y mananalangin, magpapasalamat at humihingi po ng kapatawaran sa ating Diyos, 'di ba? Tayo po'y lumuluhod bilang pagbibigay galang, pagbibigay puri po sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At ipagpapatuloy po natin sa verse 3, hinawakan siya ni Jesus at sinabi, gusto ko, luminis ka. Agad nang gumaling ang kanyang sakit at luminis siya. Mga kapatid, ang nire-representa po dito po sa ating nabasa, dito po sa verse 3, na nung hinawakan po siya ng ating Panginoong Hesukristo, agaran po na gumaling yung kanya pong karamdaman or yung sakit po na meron itong lalaki na ito nga po, di ba, nagpakumbaba po sa ating Panginoong Hesukristo at lumuhod po mga kapatid na siya nga pong tinanong ang ating Panginoon na sinabi niya nga po, di ba kanina na sinabi po natin na if you will Lord na mapagaling po ako, let your will be done. And yun po nakita ng Panginoon, yung puso po ng lalaking ito. At ito nga po, di ba, hinawakan siya ng ating Panginoong Jesucristo at sinabi na gusto po at kaya niyang paalisin or kaya niyang pagalingin yung karamdaman po na nararanasan or nararamdaman po na meron po itong lalaking ito na lumapit po sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sinasabi po mga kapatid, dyan po sa ating bersikulo na nabasa, ang isang representasyon ng leprosy ng lalaki na nabanggit po o nabasa natin sa bersikulong ito ay bigat ng buhay na dinaranas natin at binubuhat natin ay siyang inalis at binago ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanya lang natin mailalapit ang ating mga pinagdadaanan. Tulad na lamang po, di ba, ng lalaki na may sakit na ito, na pinagaling siya ng ating Panginoong Hesukristo dahil nakita po ng Panginoon ang pananalig at pananampalataya niya, kaya siyang pinagaling ng Panginoon sa kanyang dinaranas, na katulad rin ng ating mga iniinda ngayon po sa ating mga buhay, na binago, inayos at inalis po ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po mga kapatid, yung sinasabi po dito sa atin po mga nabasang bersikulo kanina, na yun daw po yung representation pala, bigat po ng ating dinaranas sa buhay. Na kung mababasa na nga lang rin po natin, dito nga po, di ba, yung representasyon din po na ginawa po ng lalaki na may leprosy po mga kapatid, na kung mababasa nga po natin dito sa Psalm, dito nga po sa Psalm, mababasa po natin dito sa Psalm 51 verse 1 to 2, na sinabi po dito, Verse 1, I have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out my transgressions. Verse 2, wash me
surely from my iniquity, and cleanse me from my sin. Yun daw po yung sinasabi dito mga kapatid. Yun din po yung naging isang representasyon na ginawa po ng lalaki mga kapatid, 'di ba? Na lumuhod at inano nyo nga po itong ating Panginoon na kung kaya nga po siyang pagalingin, pinagkumbaba niya po yung kanyang sarili, binaksan niya po yung kanyang puso at talaga pong iniyak niya sa Panginoon na, Lord, kung kaya mo akong pagalingin, kung mapapagaling niyo po ako, kayo na po ang bahala, kayo na po Lord, ang magpagaling po sa akin. Pinagkakatiwala ko po ito sa inyo. Parang mga iniinda rin po natin sa buhay na atin pong isinusuko o nilalapit po sa ating Panginoon. Katulad na nga lang po na nabasa natin dito sa Psalm 51, mga kapatid, na nagpapalinis daw po itong si King David. Kasi si King David po yung nagsalita po dito sa ating nabasa sa Psalm 51 na nagpapalinis po siya sa ating Panginoon, sa kanya nga po mga nagawang pagkakasala, mga kapatid. Na ganun din po yung ginagawa natin sa bawat araw, na pinagpapakumbaba po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon, na kapag tayo po'y nadapa at dinusurrender po natin yung ating mga pagkakasala sa Kanya, pinapalinis po natin yung ating mga sarili, yung ating mga puso, yung ating mga isipan, na siya pong ating inilalapit palagi sa ating Panginoon, mga kapatid. Yun po yung sinasabi po dito sa ating pong mga paunang bersikulo na ating mga nabasa, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo dito po sa verse 4. At sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo itong sasabihin kanino man. Sa halip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na. Ito po mga kapatid. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo dito na huwag daw po niyang ipagsabi pa sa kahit kanino man yung ginawa nga po ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil yun nga po, no, hindi pa nga po, dito pa lang po nag-i-start yung paggawa nga po ng miracles ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa kanya pong ministry na ginagawa po upang ipakita po sa mga tao na siya po ay Diyos na nagkatawang tao na kayang-kayang magpaalis ng kahit anumang dinaranas or karamdaman nga po ng tao, 'di ba? Sa mga last nga po na chapters na mga nabasa natin, 'di ba? Na doon na po nagsimula yung pagpapagaling po ng ating Panginoong Hesukristo, na mababasa nga po natin, 'di ba, na binuksan niya po yung mga bulag na mata nitong mga taong bulag nga po or walang paningin, at pati na rin po yung mga tao nga po na may mga malubhang sakit, katulad na nga lang din po, 'di ba, ng mga crippled, yung mga hindi po makalakad, 'di ba? Pinagaling niya po yung mga taong ito, mga kapatid. Kasi wala naman pong normal na tao yung makakapagpagaling ng ganito, bagkos yung Diyos lamang po, 'di ba? Yung kapangyarihan lamang po ng Diyos ang may kakayanan po na makagawa nito. At mga kapatid, balik po tayo dito. Ang nirepresenta po nito, mga kapatid, na lumapit nga daw po siya dito nga po sa mga pari na mga to nga po na i-present niya daw po yung kanyang sarili upang ipakita nga daw po na siya po'y malinis na at wala na nga daw pong karamdaman. Kasi kung sa Old Testament nga po, diba, ay sa Old Testament po, 'di ba? Kung mababasa nga po natin sa Leviticus na ang sinabi nga po dito, 'di ba, na kapag yung mga tao nga po ay may mga karamdaman, may mga leprosy na nararanasan, ay kailangan pa nga po maghintay, 'di ba, nga po ng 1 linggo para po maging malinis, mga kapatid. Na kailangan po nilang maglublob sa tubig para po gumaling, para po mawala po yung mga leprosy o yung mga sakit nila sa balat. Ngunit nung kapanahunan na po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ito pong lalaki na atin nga pong nabasa na may sakit nga po sa balat or leprosy nga po, is agad-agad pong gumaling, mga kapatid. Dahil nga po sa pinakita niyang humbleness at pananampalataya at pagtitiwala nga po sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun po yung naging representation dito ng ating nga pong nabasa. And mababasa rin po pala natin ito dito nga po sa Brother, Nay. yes, dito ako na ako sa salita ng Panginoon about sa
Di ba pag nagpapagaling siya, lagi niyang sinasabi, wag niyo itong ipagsabi. Ano yung Yes, nanay. lalim na presentation dito, kahulugan? Ano po siya, nanay, parang, kasi yung time po na yan, di ba, parang hindi niya pa nga po nire-rebuild na siya nga po ang Diyos. Hindi niya pa po sinasabi sa mga tao nga po na po ang Diyos. Kaya po, di ba, na ano na rin po to ni Ate Lynn. Ate Lynn, di ba na, ano nyo na rin po to? Yung about nga po dun sa, parang, kay Sister Angel ba yun? Yung dun po sa John, nanay. Nasa John po siya, nanay. Ang nag-put sa isip ko, Apo. ito ay Hindi yung pa kasi siya nanay, di ba yung crucifixion niya? Opo, hindi pa complete Oo. yung ano niya, nanay. Sabi niya hindi niya patayin. correct timing. Opo, hindi Pero pa po ano rin nanay timing, eh, nanay. kahit sinasabing huwag ipagsabi, yung mga tao na mismo yung nagkakalat ng mga Opo. mighty works ng Panginoon, di ba? Or it Amen. is represent about sa faith natin. Saka Opo, humility na nanay. din nanay, hindi niya pinagkakalat na katulad nga po ng mga ibang tao na gumagawa ng mabuti para lang parangalan or purihin ng iba. Ang Amen. Panginoon, Amen. humility, humble. Amen po. May Yun po yun, humbleness. yun po siya, nanay. Amen. Praise Thank God. you. So, yun po mga kapatid, dito po sa nabasa natin na sa verse 4 is makikita rin po natin siya dito sa Luke chapter 9 verse 5 na sinabi po dito. Saglit lang po mga kapatid, hahanapin ko lang po siya dito sa aking Bible. Chapter 9 verse 5. Okay, ito po yung sinabi dito mga kapatid. And whatever they do not receive. When you leave the town, shake off the dust from your feet as a testimony against them. Kumbaga mga kapatid, ito daw po pala yung nire-representation nito. Na kung hindi nga daw po tatanggapin or ito nga pong sinabi nga po ng Panginoon sa lalaki na ipakita niya nga daw po ito sa mga Pariseo o dito nga daw po sa mga pari nga po mga kapatid is nabasa po natin siya sa Luke na kung hindi nga daw po ito tatanggapin or hindi nga daw po ito bibigyang katunayan nitong mga pari nga daw po or mga masuri, mga kapatid, upang makita nga daw po ang katunayan na malinis na po itong lalaki na meron nga pong sakit sa balat, mga kapatid. And mababasa rin po natin ito sa James chapter 5 verse 3 na sinabi dun po dito, mga kapatid, na your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you, and you will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. And yun daw po mga kapatid, yung sinabi po dito, yung pinaka-representation po, dito nga po sa verse 4 na nabasa nga po natin, di ba? Na dito po sa last na nabasa natin, na upang ayun daw po yung maging isang katunayan or patunay nga po dito sa mga pari na ito ay malinis na nga daw po itong lalaki na may sakit nga po sa balat, mga kapatid. Yun po yung pinaka sinasabi po sa atin dito po sa bersikulong ito na ating nabasa, mga kapatid. At magpapatuloy na po tayo. Dito na po tayo sa verse 5. Verse 5 na po tayo, mga kapatid. Ang title po nito, Pinagaling ni Jesus ang utusan ng kapitan. Kung sa English po is the centurion faith, mga kapatid. Yung pananampalataya po ng centurion. And mababasa nyo rin po pala ito sa Luke 7 verse 1 to 10. Okay, magpasimula na po tayo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Capernaum, pumunta sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap. Verse 6, Panginoon, may sakit po ang aking utusan. Nakaratay siya sa bahay at nasa matinding paghihirap. Verse 7, sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at papagalingin. Verse 8, pero sumagot ang kapitan, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo
hindi nyo po karapat-dapat na puntahan nyo ang tahanan ko. Sabihin nyo na lamang na gumaling siya at gagaling na ang aking utusan. Verse 9, alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya. At kung ano pang inuutos ko sa aking alipin, sinusunod niya. Mga kapatid, dito po sa ating mga bersikulong nabasa, dito po sa verse 5 to 9, na may isa daw pong Romano or centurion po na lumapit dito nga po sa ating Panginoon, mga kapatid, upang sabihin po sa kanya na meron daw po siyang servant or alagad nga po na may dinaranas, na may malubhang sakit, mga kapatid. At kung malabasa nga po natin, 'di ba, na hindi niya na nga po pinapunta yung ating Panginoon doon nga po sa kanyang tahanan dahil yun nga po, no, na hindi nga daw po siya worthy para puntahan ng ating Panginoon nga po sa kanyang tahanan, mga kapatid. At kung mababasa nga lang po natin dito, ang pinaka nire-representasyon po nito, mga kapatid, ay lumapit po mismo sa kanya yung centurion ng may bukas na puso, may humble na puso, at merong tunay na pananampalataya, yung hindi po siya nag-alinlangan, yung hindi po siya nag-doubt, hindi po siya nag-isip ng kung ano paman, kundi lumapit po siya mismo sa ating Panginoon. Kasi naniniwala po siya na kayang-kaya pong pagalingin ito ng ating Panginoong, mga kapatid. 'Di ba? Sinabi niya nga po dito, nasa salita lamang, sabihin niya lamang ay gagaling na po itong kanyang alagad, mga kapatid. At mababasa po natin ito sa mga susunod pang bersikulo, mga kapatid, na yun nga po, no, na gumaling nga po itong kanyang alagad. At balik po tayong muli na ang atin pong Panginoon ay nakitaan nga po ng pananampalatayang lugod. Ito nga pong Romanong ito na lumapit po sa kanya upang sabihin na pagalingin ito nga pong kanyang servant po, mga kapatid, na nakakaranas nga po ng malubhang sakit. Bagkos kamatayan na po. Nakaratay na nga po, no? Yung sinabi nga po sa nabasa natin, nakaratay na po yung kanyang alagad. Ngunit nung time po na lumapit na po siya sa ating Panginoon, ay nakitaan po siya ng Panginoon na tunay ng pananampalataya. Kahit nga po, di ba, tinanong na siya ng ating Panginoon, is pinakita pa rin po ng ating Panginoon na talagang nakita pa rin po ng ating Panginoon na talagang tunay yung kanyang pananampalataya at hinambol po mismo ng lalaking ito, ng Romanong ito, ang kanyang sarili na lumapit sa Panginoon ng walang alinlangan. Pagkos hinambol na po yung kanyang puso at kanyang sarili na talagang kailangan niya ng tulong, mga kapatid. Kailangan niya po ng mapagaling itong kanya nga pong alagad na may iniinda. Dahil ito nga po, no, kung i-representa nga rin po natin ito sa ating mga sarili, para din po itong tayo na may mga diraranas, katulad na lamang po ng mga mahal natin sa buhay. Inilalapit po natin sa ating Panginoon na yun nga po, Lord, if you will, na mapagaling po yung aking mahal sa buhay, kung ano man po yung karamdaman na iniinda niya ngayon, Lord, let your will be done. Kaya po, ito po yung nakita ng Panginoon dito nga po sa Romanong ito, sa centurion po na ito, na atin pong nabasa na yung pananampalataya niya po ay walang alinlangan, kundi tunay, buong tiwala, buong puso, na binigay niya po mismo sa Panginoon. At naniwala po siya na kayang-kayang pagalingin ito ng Panginoon kahit po sa salita lamang. Mga kapatid, di ba nga, lalo nga po ngayon sa atin, salita lang po ng Panginoon, gumagaling na tayo. Di ba, dinedeclare natin na I am healed in the name of my Lord Jesus Christ. Kung ano man yung nararanasan ko ngayon, kung masakit man po yung ulo ko ngayon, declare nyo po na magaling na kayo in Jesus' name. Or kung ano pa man po yung dinaranas nyo, iniinda nyo ngayon sa inyong mga sarili ngayon, declare nyo po yung pangalan ng Panginoon dahil mawawala po yan, mga kapatid.
And dito po yung sinabi nga po dito, mga kapatid, na gawin nating halimbawa yung pananampalataya po ng centurion dahil ito ang pananampalataya na gusto pong makita po sa atin ng atin pong Panginoon na wala pong alinlangan, walang pagdadalawang isip, kundi fully trust and faith po mismo yung ipinakita niya sa atin nga pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And lalong-lalo na nga po, no, yung paniniwala niya na kayang gumaling ng kanyang servant. Sa salita pa nga lang po, no, or sa iniinda po nitong kanyang servant na kahit po sabihin lamang ng Panginoon ng salita, ay agaran ng gagaling, mga kapatid. Kaya po, praise God. Kasi salita pa lamang po yun, mga kapatid, no? Is gumaling na agad. And i-represent din po natin dito yung babae po na may blood discharge, mga kapatid. Isa rin po siya sa halimbawa ng faith. Kasi po, 'di ba, hindi nga po nagsalita sa kanyang Panginoon, or wala po siyang kahit anumang narinig sa Panginoon, pero sa pananampalataya niya po mismo, gumaling siya. Nawala po yung iniinda niya. For 12 years po yun na iniinda niya, mga kapatid. Correct me if I'm wrong, kung 12 years po ba yun, Ate Lynn, mga kapatid? Ayun, praise God po. Na 12 years niya pong iniinda yung sakit na yun, pero po nung time na nagkaroon po siya ng talagang lubusang pananampalataya sa Panginoon, agaran pong gumaling in a second. Na parang sa atin din po, 'di ba? Pag dineclare natin na, Lord, pagalingin mo tong ninaramdam ko po ngayon. Ayoko po nito, Lord. Alam ko po na mawawala to in your name, Lord Jesus Christ. Agaran po. Ang gusto lamang po sa atin ng Panginoon, magkaroon po tayo ng pananampalataya. Magkaroon po tayo ng tiwala sa Kanya na lahat-lahat po ng ito ay mawawala, mangyayari. Katulad na lamang din po sa mga atin pong mga hinihiling sa ating Panginoon. Kagalingan, or kung ano pa man pong hinihiling natin na makakatulong po sa ating pananampalataya. If you have faith, it will be done to you. Gusto niyo lamang po ay faith, mga kapatid. Pananampalataya na walang alinlangan. Kasi kung tayo po yung mananampalataya sa Panginoon, pero alam niyo po yun, nag-iisip pa rin tayo na kung ano yung mangyayari ngayon. Anong mangyayari bukas? Para pa rin po nating niloloko yung ating mga sarili, di ba? Kaya po ngayon, kung talaga pong gusto natin na mangyari yun, have faith and believe that it will be happened. Dahil sa pananampalataya po natin, mangyayari po yun. Kung ano man po yung tinatanong or hinihiling natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi wala pong imposible sa Kanya kapag meron kang pananampalataya. Amen, Sister Rem. And yun po, mga kapatid, yung dito po sa sinabi sa mga versikulo na nabasa natin sa verse 5 to 9. And magpapatuloy na po tayo sa verse 10. Ito po, zoom in natin. Dito po tayo. Verse 10. Namangha si Jesus nang marinig niya ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Mga kapatid, ang nabasa po nating bersikulong ito, mga kapatid, na nagulat daw po o namangha daw po itong ating Panginoon dahil first time niya pong makakita ng isang tao na may ganitong pananampalataya. Yung pananampalataya na walang alinlangan, walang pagdadalawang isip, kundi straight to the point po mismo sa ating Panginoon. Yung hindi na po siya nagtanong, talagang sinorender. Sinabi niya po mismo sa Panginoon na, Lord, may iniinda po yung aking mahal sa buhay, yung aking servant. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Talagang totoo po yung puso ng centurion or ito nga pong Romanong ito na lumapit nga po sa ating Panginoon. Kaya po namangha siya nung nakita niya yung pananampalataya na meron po itong taong ito, mga kapatid. Na yun din po yung gusto sa atin ng Diyos. Magkaroon po tayo ng pananampalataya na wala pong alinlangan, totoo, at yung fully po na may tiwala sa Kanya. Kasi yun po yung gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, na lumalakad po sa Kanya at nananampalataya po sa Kanya. Yung magkaroon po tayo ng pananampalatayang walang pagdadalawang isip, kundi tunay at totoo. Yun po, mga kapatid, yung gusto po sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Namangha po siya.
Ayan po, 'di ba? Gustong-gusto po ng Panginoon na makita po yung mga tao na ganyan po yung pananampalataya. Mga kapatid, yan po yung gawin nating example ng pananampalataya. Yan po yung gawin nating example sa mga ating mga sarili, lalong-lalo na po sa ating mga pananampalataya. Yung pure and true po Yes, na brother. faith na meron tayo sa ating mga sarili, sa ating Panginoon, mga kapatid, na atin pong isinasa buhay, nilalakaran sa bawat araw, mga kapatid. Yun po yun, Amen. sinasabi dito ng ating Panginoon, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo sa verse 11. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ang kakain kasama ni na Abraham, Isaac at Jacob na sa handaan ng paghahari ng Diyos. Mga kapatid, napakalinaw na kahit sino pong tao na sinasabi po ng ating Panginoon ay pwedeng-pwede na mapabilang sa kanyang kaharian na kapag tinanggap po yung mismong binigay na pagmamahal nga po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Lalong-lalo na po sa atin ngayon. Natatanggapin na lamang po natin yung salvation po or yung kaligtasan na binigay niya po, yung pagkamatay niya po sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, matatamasa po natin yung buhay na walang hanggan. Yun po yung nire-representa nitong ating nabasa. Na 'di ba sinabi po sa iba't ibang dako ay kakain kasama ni na Abraham, which is dun nga po sa eternal life, sa kingdom of heaven. 'Di ba mga kapatid, na kapag tinanggap po natin yung salvation, sinorender po natin yung ating mga buhay sa Panginoon, matatamasa po natin ito. Hindi lamang po yan, kundi Diyos po mismo yung makakasama natin on eternal life. Hindi lamang po sila Abraham, sila Isaac, yung makakasama natin sa paghahanda, sa kaharian ng Diyos, kundi Diyos po mismo yung ating kasama, mga kapatid. Kaya po lumapit po tayo sa Panginoon kahit ano pa po tayo ngayon. Kahit po, alam niyo po yun, kung tayo po hindi alam kung ano tayo ngayon, like for example, nalilito ka, kung sino ka ngayon, for example, part ka ng LGBTQ, katulad ko na lamang po noon, na parte po noon, na hindi ko po alam kung sino talaga ako, pero nung time po, na hinambol ko na mismo yung sarili ko na, Lord, kailangan kita. Gusto kitang makilala. Doon po, doon niya ako binago, doon niya binago lahat, doon niya nilinis lahat, inalis lahat sa akin, lahat-lahat po, mga kapatid, ng karumihan ko. Siya po mismo yung nag-alis nun. Siya po mismo yung nagtanggal nun. Siya po mismo yung nagpabago nun sa aking buhay. Ngayon po, kilala ko na ngayon yung aking sarili. Kasi kilala ko na po mismo yung Diyos po na lumikha sa akin. Mga kapatid. Kaya po, wag po kayo mag-alinlangan lumapit sa Kanya. Wag niyo pong sabihin sa inyong mga sarili na kailangan ko munang baguhin yung sarili ko bago ako lumapit sa Kanya. No. Come as you are. Right now. Kasi siya po mismo yung magpapabago sa'yo. Siya po mismo yung maglilinis sa'yo. Sa kung ano man yung dinaranas mo ngayon or kung ano mang buhay mo ngayon. Siya po mismo yung mag-aayos niyan. Mga kapatid. Yun po yun. Yung sinasabi po dito. Kahari po ng ating Panginoon. And nagpapatuloy na po tayo sa verse 12. Ngunit maraming Hudyo na paghaharian sana ng Diyos ang itatapon sa matinding kadiliman sa labas at doon ay iiyak sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Mga kapatid, ano po ba yung sinasabi po ng Panginoon dito? Marami nga daw po mga tao yung hindi nga po tatanggap sa kanya nga pong salita. Tulad na nga lang po sa ating mga papakinggan ngayon, marami pong tao yung re-reject nito. Kaya po marami ring tao yung itatapon sa hell or sa lake of fire, mga kapatid. Dahil nga po tinigasan nila yung kanilang mga puso. Hindi po nila mismo binuksan yung kanilang mga puso sa pagkatok po ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Katulad na lang rin po sa inyo ngayon na nandirito. Kumakatok po mismo sa inyong mga puso yung Panginoon ngayon na papasukin niyo po siya. Buksan niyo po yung kanyang mga puso sa Kanya. Kasi mga kapatid, hindi na po ito yung oras para piliin pa po natin mamuhay po sa mundong ito.
Hindi na po ito yung oras para magpakasarap sa buhay. Hindi na rin po ito yung oras para piliin pa natin yung mga kagustuhan natin na hindi naman po makakapagbigay mismo ng satisfaction mismo sa atin. Kasi the only one na makakapagbigay po mismo ng satisfaction sa atin, ng satisfied sa ating mga buhay, Diyos po mismo, yung mismong lumikha sa atin. Lalong-lalo na sa ating mga puso, sa ating mga kagustuhan, siya lamang po yung makakapagbigay nun sa bawat isa po sa atin. Kaya po ngayon mga kapatid, this is not a coincidence po ngayon na napapakinggan nyo to. Tinatawag niya po kayo ngayon para lumapit po sa Kanya. Tanggapin niyo po yung free gift, yung eternal life na libre niya pong binibigay sa atin ngayon. Kasi mga kapatid, napakamapagmahal na Diyos niya po. Hinihintay niya pa rin po lahat-lahat ng tao na bumalik po mismo sa Kanya. Kaya po meron pa po kayong buhay ngayon. Kasi that's a mercy, that's a blessing para tumakbo po kayo sa Kanya. Para mabago or baguhin niyo po, talikuran niyo po yung ginagawa niyong maling pamumuhay po sa Kanya, mga kapatid. Kasi pag wala po tayong relasyon sa Diyos at wala tayong Diyos sa ating mga buhay, kapag namatay tayo, hindi po natin matatamasa yung buhay na walang hanggan. Kasi po mga kapatid, libreng regalo na to na binibigay po sa atin ng Diyos ngayon. Libreng regalo. Tatanggapin na lamang po natin, isasabuhay na lang po natin, isusurrender na lang po natin sa Panginoon yung ating mga buhay. Yun na lamang po. Kasi when the time you follow Him, lahat-lahat po ng mga desires ng gusto, yung mga kagustuhan mo sa mundong tumawawala. Mga kapatid, totoo po yun. Ako na po mismo magpapatunay, yung mga desires ko sa buhay ko, yung mga pangarap ko sa buhay ko nawala. Alam niyo po kung ano na lang po yung pinapangarap ko ngayon? Yung marinig po yung sasabihin niya sa akin na napagtagumpayan mo anak. Napagtagumpayan mo yung mundo. Well done my faithful and good servant. Yun na lamang po yung pangarap ko mga kapatid. Yung marinig ko mismo sa Kanya yun kapag humarap po ako sa Kanya. Kapag namatay na ako sa mundong to. Kasi kahit sino po na lumalakad sa Panginoon ngayon, yun na lamang po yung gustong marinig sa kanilang mga buhay. Kasi siya po yung ating reward. Mga kapatid, wala po sa mundong ito yung ating treasure. Kasi the true treasure, the true reward that we will have is Him, the one who created us. Yung kaisa-isang Diyos na lumikha po sa atin. Kaya po mga kapatid, sa mga tao pong lumalakad ngayon sa Panginoon, huwag po kayong magko-compromise. Huwag nyo na pong ipagpalit pa yung righteousness ng Panginoon para lamang sa temporary pleasures, temporary comforts sa mundong ito, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng sabihin na sinusunod natin ang Panginoon pero hindi po natin sinasabuhay yung Kanya pong kagustuhan. Hindi po natin sinusunod yung Kanyang salita. Kasi sinabi nga po sa 1 John chapter 1 na sa mga nagsasabi na I know Him, pero hindi naman po sinasabuhay yung Kanyang salita, ay niloloko lamang po ang kanyang sarili. Kaya po mga kapatid, today is the day of salvation. Ngayon na po mismo yung araw ng kaligtasan. Huwag na po nating hintayin na dumating pa ang Diyos or humarap tayo sa Diyos. Saka lang po natin isosurrender yung ating mga pagkakasala. Huwag na po nating hintayin yun. Ngayon na po mismo yung araw para gawin natin yun. Na maitama lahat-lahat ng ating mga pagkakamali, na isurrender sa Kanya lahat-lahat ng ating mga kasalanan, pati na rin po yung ating buhay na meron tayo ngayon. Kasi kung Siya, sinorender Niya yung Kanyang buhay para sa ating lahat, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, tayo din po mismo, isosurrender din natin yung ating mga buhay para po sa Kanya, na Siyang nagbigay po ng buhay para sa atin. At Siya po nagbibigay ng buhay sa atin sa bawat araw, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito ng ating Panginoon. Dito po sa verse 12, mga kapatid.
Kaya po isabuhay po natin or sundin po natin yung ating Panginoong Jesucristo kung ayaw po natin maitapon dito po sa dagat-dagatang apoy, lake of fire, mga kapatid, dahil walang hanggan pong ang hirap nun mga kapatid, walang hanggang separasyon sa Diyos. Hindi nyo na po mismo maririnig yung boses ng Diyos na tumatawag sa inyo ngayon, or hindi nyo na po mismo maririnig, or hindi nyo na makikita pa yung Diyos na siyang nagbibigay ng awa sa inyo ngayon. Kaya habang naririnig nyo itong salita na to, this is a time to wake up. To give your life to the Lord. And huwag nyo na pong tigasan yung inyong mga puso. Yun po yun mga kapatid. At magpapatuloy na po tayo sa verse 13. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi ka na, mangyayari ang ibinilin mo ayon sa iyong pananampalataya. At ng oras ding iyon ay gumaling ang utusan ng kapitan. Diba? Praise God mga kapatid. Nakita po mismo natin, diba? Na pinauwi na po siya ng ating Panginoon dahil mangyayari nga po yung kanyang hinihiling. Ito nga po, no, dahil nakita po ng Panginoon yung kanyang pananampalataya. Kaya po, agad-agaran din pong gumaling po mismo sa oras na iyon, nung time po na mismong lumapit siya sa Panginoon. Mga kapatid, in a seconds, gumaling po agad. Yung utosan po ng servant po o yung Romano po na lumapit po sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, have faith and believe and trust with the Lord with all your heart, mind, soul, strength. Kaya po, magkatiwala po natin sa Kanya lahat. Lahat. Kung ano man yung mga dinaranas natin, because it will be happened according to your faith. Praise God po mga kapatid. Praise God po. Yun po yung dito po sa atin pong mga nabasa. And dito po yun natatapos. And dito na po tayo ngayon sa verse 14. And ang title po nito, Maraming Pinagaling si Jesus. Mababasa nyo rin po ito sa Mark chapter 1 verse 28 to 34. And nasa Lucas po din siya sa Luke chapter 4 verse 38 to 41. And nagpatuloy na po tayo. Verse 14. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Pagdating niya roon, nakita niya ang biyanang babae ni Pedro. Ito daw po yung manugang. Yung nanay nga po ng asawa nito ni Apostol Peter, mga kapatid, na nakahiga daw po at nilalagnat. At verse 15, hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon siya at pinagsilbihan si Jesus. Mga kapatid, ang nirerepresenta po dito po sa mga bersikulong ating nabasa ay meron daw po, ito nga daw pong manugang or nanay nga rin po ni Apostol Pedro, na ito nga daw po na merong sakit, mga kapatid. Ayun nga po, nakahiga, nilalagnat. And nung time po na hinawakan po siya ng ating Panginoong Jesucristo, ay nawala rin po ito agad. At dali-dali pong bumangon mismo yung babae, or ito nga pong nanay, biyanan ni Apostol Pedro, na pinagsilbihan niya po agad-agad, etong ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ano po bang nagre-representa dito, mga kapatid? Na parang tayo po ito. When the time na pinagaling na po mismo tayo ng ating Panginoon, or binuksan na po mismo ng ating Panginoon yung ating mga, alam niyo po yun, yung ating mga karamdaman, or talaga, ano po ba yung pinaka-representation ng karamdaman? Yung kapagiging matigas natin sa ating Panginoon, yung representation po nitong lagnat, or yung bigat po, mga kapatid. But when the time that when we know the Lord, when we accept the Lord, dali-dali po tayong kumilos agad ngayon. At binahagi po mismo, pinagsilbihan po mismo natin siya. Na ginagawa po natin, nagbabahagi tayo ng kanyang salita, sinusunod natin yung kanyang salita, at pinagsisilbihan po natin siya, ino-honor natin siya sa lahat-lahat po ng ating ginagawa, lalong-lalo na ngayon sa ating mga buhay, mga kapatid. Yun po, yung nagre-representa
dito po sa ating nabasang bersikulo, mga kapatid, na ito nga po no, agad-agarang bumangon itong babae or ito nga pong nanay ni Apostle Peter at pinaglingkuran po itong ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Blessed afternoon po, Sister Maria. So, yun na po mga kapatid, magpatuloy po tayo sa verse. Saan na po tayo? 16. Nang magtakip silim na, maraming sinasaniban ng masasamang espiritu ang dinala ng mga tao kay Jesus. Sa isang salita lang, pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang mga may sakit. Ginawa niya ang mga ito upang matupad ang sinasabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, ano po ba ang sinasabi po dito sa atin pong bersikulong nabasa? Marami pong tao ang dinala nga po, no? Nito sa ating Panginoong Kristo, katulad na nga lang po nito, yung mga demon oppressed, and ito nga rin po, yung may mga iba't ibang karamdaman at iba't ibang sakit, at yun nga po, no, pinagaling po ito ng ating Panginoon, mga kapatid, upang ma-fulfilled nga po ito, no, yung pinropesay po na ni Prophet Isaias na nabasa nga po natin, 'di ba? Na kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. Kumbaga pinulfilled na po ng ating Panginoon. Kung ano po yung pinropesay ni Propeta Isaias dito nga po sa Isaiah, mga kapatid, na mababasa po natin ito sa Isaiah. Lang po, Isaiah 53 verse 4 na sinasabi po dito, lang po mga kapatid, Isaiah 53 verse 4 na sinabi po dito na surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem Him stricken, smitten by God and afflicted. Ay, wait lang. Tama po ba? Wait lang po. Parang mali. Ay, mali po. Mababasa po natin siya sa... Wait lang po mga kapatid. Hahanapin ko lang po yung na-note ko. Oh, tama nga po mga kapatid. Akala ko mali. Tama po pala. So, yun po mga kapatid, nababasa po natin kanina. Yung dun nga po sa Isaiah 53 verse 4 na atin pong nabasa na pinropesay po ni Propeta Isaias na pinulpil po mismo ng ating Panginoon na nagpagaling po siya ng mga taong oppressed ng demons at may mga iba't ibang karamdaman po mga kapatid. Praise God po mga kapatid. Tapos po tayo dito. At magpapatuloy na po tayo dito na po tayo sa verse 18. And may pahabol pa po palang verse na sinasabi po dito sa Isaiah 41 verse 10 na hindi po pala. Yun na po pala yun. So, yun po, balik na po tayo mga kapatid. Pasaya na. So, mga kapatid, magpapatuloy na po tayo. Dito na po tayo sa verse 18 and ang title po nito, ang pagsunod kay Jesus. And sa English po, ang title nito, The Cause of Following Jesus. Na po ba yung magiging cause sa pagpalo po or sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Mababasa nyo rin po ito sa Lucas chapter 9 or Luke chapter 9 verse 53 to 62. 57 to 62. And magpatuloy na po tayo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa kanyang paligid, inutusan niya ang mga tagasunod niya na tumawid sa kabila ng lawa. Verse 9, may tagapagturo ng kautusan na lumapit sa kanya at sinabi, Guro, susunod po ako sa inyo kahit saan. Verse 20, pero sinagot siya ni Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad
ang mga ibon. Ngunit ako, na anak ng tao, ay walang sariling tahanan na mapagpapahingahan. Verse 21, isa pa nga sa mga tagasunod niya ang nagsabi, Panginoon, pawiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama. 22, pero sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Ng kanilang patay. Mga kapatid, dito po muna tayo sa verse 18 to 20 na sinabi po dito ng ating Panginoon, mga kapatid, na ito nga daw po, no, nasusundin nga daw po siya nitong, nabasa nga po natin, ito nga daw po na tagapagturo nga po ng kautusan na lang po, susunod daw po siya kahit saan daw po magpunta ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit, ano po ba talaga yung nakita dito ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid? Dito po sa nagsabi po sa kanya na susunod daw po itong tagapagturo. Hindi po niya nakikita na pure yung motives or yung intention nito nga pong tagapagturo ng kautusan. Kasi kung maaano nga lang po natin, 'di ba? Kung mababasa nga lang po natin sa mga other chapters na hinahanapan nga po nila ng butas or ng pagkakamali nga po itong ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya po nasabi ng ating Panginoon na may mga lungga ang mga aso at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan or mapagpahingahan, mga kapatid. 'Di ba? Na kung ang ating Panginoon nga po, no, walang mapagpahingahan, 'di ba? And yung pinaka representation po nito ay kung sasabihin po natin yun sa Panginoon, wag po salita, kundi gagawin po talaga natin at talaga pong pure yung intention natin. Kasi ang Panginoon po ay tinitignan po talaga mismo yung ating mga puso kung ito ba ay pure, tapat, at tunay po sa Kanya. At talaga pong tama po ba yung ating pagsunod na ginagawa po sa Kanya, sa atin pong ginagawa or sa pamumuhay po natin sa bawat araw, mga kapatid. Yun po yun, yung sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ingat po, Brother Anthony. Nandito naman po, magpatuloy na po tayo sa verse 21. Na sinabi nga po dito, 'di ba? May isa rin po siyang alagad na tagapagsunod niya, na sinabi nga po, 'di ba? Pawiin niyo po muna ninyo ako para yun, pawiin daw po muna siya para may ipalibing nga daw po yung bangkay ng kanya daw pong ama. Ngunit ano po ba ang pinaka nire-representation po dito, mga kapatid? Let them bury their own walk. Hayaan po natin sila. Wag po nating wag po nating isigin yung pananampalataya ng iba or yung walk po ng iba. Bagkus mag-focus po tayo sa kung ano po yung binigay po sa atin ng Panginoon or kung saan po tayo tinawag ng Panginoon, mga kapatid, 'di ba? Katulad na nga lang po ng pagsunod natin sa Kanya. We following Him. So, yung binigay niya pong gampanin po sa bawat isa sa atin, katulad na lamang po ng pagsunod sa Kanya, pag-take off ng cross natin sa bawat araw, pagde-deny sa ating mga sarili, at pagbabahagi po ng Kanyang salita, lalong-lalo na nga po sa mga tao nga po na nasa sa iba't ibang lugar na dapat po makapakinig or dapat po nating mabahagian ng salita nga po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na siya pong gusto niya na atin pong gawin, mga kapatid. Ayun po yung nire-representation nito na let them carry their own